ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po No, in public? you No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po Hindi masabi. ka No, dapat no, matakot. no. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero Oh, hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa Sige aming na. mga... Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Isusulat- Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po Isulat ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero natatakot po ako Gusto mo pala, di i-discuss po sabihin mo public. sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Gigil ako dito kay Alice. Ang tigas niya, no? Talagang hirap niya paaminin. Kahit pitpitin mo na to, no? Talagang ang kunat niya. Hindi mo talaga siya mapapaamin. No? Dilatag na nga lahat ng mga senador natin ang mga facts, no? At hinihintay na lang talaga namang galing sa sarili niyang bunganga ang lahat ng mga impormasyon, pero talagang iniipit niya, talagang huling-huli na siya na nagsisinungaling. Pero hindi pa rin niya maamin. Alam mo, yung galing nitong mga tactics nitong mga to, no? Nitong si Cassandra Leong, itong si Alice Go, parang pinag-usapan nila na yung mga tactics nila na gagawin nila, paikot-ikutin nila tong mga senador, no? Eh wala na naman din magagawa tong mga senador kung ganun yung mga isasagot nila. Kasi talagang kahit anong galit nila, no, gigil na nga itong si Senator Jinggoy. No, gigil na siya. Gusto na talaga niyang kilain sa dila mismo ni Alice at binibigyan na nga nila ng mga conditions. Like for example, yung mga impormasyon ay papasulat pa sa papel. When in fact, yung mga ibang umupo dun sa para imbestigahan, no, nung mga prior, yung mga previous na mga iniimbestigahan, hindi naman daw nila ginagawa yun. When binibigyan nila ng kondisyon ito si Alice Go, no, dahil nga according to her, meron daw mga threats which is very suspicious. Kasi kung ikaw may threat ka talaga na pinagdadaanan, eh, most likely, talagang magbibigay ka rin ng impormasyon, 'di ba? Para protektahan yung sarili mo, 'di ba? Kabaliktaran itong si Alice, talagang iba yung takbo ng kanyang utak o ito ba ay dala na rin ng mga coaching ng kanyang mga abogado. Siguro sabi ng mga abogado nito ni Alice, kahit anong mangyari, huwag kang aamin, huwag kang bibigyan ng impormasyon, 'di ba? Ang hirap niyang, pagbigayin ng impormasyon kasi ang dinadahilan niya is natatakot daw siya. Ganyan, kinemerut na natatakot daw siya, ganyan. Bakit siya matatakot when in fact, eh, nasa kustodiya siya ng PNP. So, ang sabi daw niya is kaya daw siya natatakot kasi after these investigations, kamusta naman na daw siya, 'di ba? Mapoproteksyonan pa rin ba daw siya ng PNP? When that's a promise from the senators, no? Magsalita lang ito si Alice Go, protektado siya entirely. All throughout, poproteksyonan siya. Like yung mga ibang tumistigo dati, 'di ba? Yung mga ibang naging state witnesses dati. Pinroteksyonan niya mga 'yan. Ito naman si Cassandra Leong, nakakatawa din to kasi nung time na ini-interrogate siya ni Benny Abante, gigil na talaga si Benny Abante. Muntik nang atakihin sa puso 'to si tatay. Kasi gigil na siya. Come on, say it. Come on, say it. Pogo, come on, say it. Kasi pinapaamin nga niya na may connection itong si Cassandra Leong sa Pogo. Tapos biglang naging quiet ito si Cassandra, hindi na siya sinagot.
Tapos ito si Benny Abante, alam naman natin kung gaano kagaling 'to mag-interrogate. Minsan napapaamin niya talaga yung mga ini-interview niya. Pero eto si Cassandra talagang ang tigas din. No, talagang iisa lang sila ng hulmahan nito ni Alice Go. Grabe, ang titikas nitong mga babaeng ito talagang nagsistick sila kung ano yung dapat nilang gawin at sabihin. Siguro nga, dala na rin talaga ng mga coaching ng kanilang mga abogado yun. Mga senador natin, sobra na yung frustrations na dinadanas nila every time na i-interviewin nila at interrogate nila itong si Alice Go. Grabe yung stress. Imagine, ilan silang panelist doon, ilan silang mga senador na nakaupo doon para i-interrogate si Alice. Wala man lang nakakuha ng matinong sagot from her. Grabe, ako sa totoo lang ramdam na ramdam ko yung mga frustrations nila. Imagine nasa panel nila si Bato, si Jinggoy, si JV, si Joel Villanueva, sino pa? Si Raffy Tulfo nandun. Grabe, nakakatawa kasi meron pang isang dokumento na pinakita doon, pinag-compare notes at tinanong siya kung signature ba niya or thumbprint niya yung nandun when in fact na-prove nila na sa kanya yun. Hindi nga niya inaamin na siya si Gua Haping. Ang lagi niyang sagot kapag tinatanong siya, ikaw ba si Gua Haping? Sabi lang niya, ako po si Alice Go. Yun yung sagot niya. Pero hindi niya inaamin na siya si Gua Haping. Ang sinasabi lang niya palagi, ako po si Alice Go. Yun ang sagot niya. So balik tayo dun sa fingerprints at signature. Ang sabi ba naman niya dun ay hindi daw niya alam kung paano daw napunta dun sa dokumento na yun yung signature niya. Pwede ba mangyari yun? Di ba forgery yun? Hello? Nakakaloka yung mga, yung mga kasinungalingan. Talagang wala talaga siyang, siguro pinangako talaga niya sa sarili niya yun na walang maglilik na impormasyon. Walang makukuha mga senador sa kanya. So the only information na nakuha sa kanya ng mga senador ay yung tungkol sa yate na sinakyan niya para tumakas galing dito sa Pilipinas. Yun lang yung only thing na inamin ni Gua Haping. So sabi niya ay totoo na meron silang yating sinakyan kasi ngayon ang impormasyon na binigay kay Risa Ontiveros na meron daw pinag-disclosean ito si Alice Go na sumakay sila ng yate. Now, inamin niya yun. Okay, 1 point for you. Inamin niya yun. Tapos pangalawa, binigay niya yung lokasyon ng pinagsakyan nila, yung port kung saan sila sumakay ng yate, which is in Manila. Wow! Ang laki-laki ng Maynila, girl! Napaka-imposible na hindi mo alam na yung single information, no? Any single information na kung anong yate sinakyan nyo, yung kulay, very standard pa. Sabi niya, ang kulay daw nung yate is color white. Tapos daw meron daw wings. Parang gano'n naman halos, maraming gano'n no? Yung mga yate talagang ang design is wings. Minsan anchor. Diba? Very basic and very standard. So, yung binigay niya impormasyon is medyo malabo nga daw dahil nga it's parang contradicting doon sa statement nung kanyang di umano'y kapatid na si Sheila Guo dahil nga ito si Sheila ay sinabi niya nag-travel pa daw sila ng parang ilang hours just to get to the port para sumakay. Pero sabi nga ay dalawa daw ang sinakyan nila, yate at saka barko. Sobra talaga na parang pinaglalaruan lang nito ni Alice Go. Yung mga senador, pinaglalaruan lang niya yung batas. Kasi pinapaikot-ikot niya sa kanyang mga kasagutan na wala man lang konfirmasyon, wala man lang maibigay na matinong sagot itong si Alice Go. No? Talagang wala siyang balak na makipag-cooperate sa investigasyon. Yun talaga yung nakikita ko sa kanya, no? Kasi akala natin nung una kaya siya ngingiti-ngiti, natutuwa siya ganyan na nadakip pa siya sa Indonesia kasi according to her, kaya siya natutuwa ay dahil nga nasa peligro daw ang kanyang buhay dahil sa mga threats na nare-receive niya. So better daw na nahuli siya. Pero
hindi iyon ang nakikita natin, no? Parang ginagawa niyang joke ang mga Pilipino, ginagawa niyang joke ang Pilipinas at itong mga senador natin, no? Itong batas natin, no, hindi talaga siya, wala siyang balak na makipagtulungan at ayusin ang lahat ng ito. No, parang gusto niya sabihin na mapagod kayo diyan, makikipagmatigasan ako sa inyo. No, meron pa siyang mga pasabi-sabi doon sa hearing na I invoke my right. I invoke my right saan? Tinatanong siya ni Risa Ontiveros, bakit niya sinasabi yun? Saang aspeto mo ini-invoke yung right mo? Patuloy talaga siyang nagsisinungaling sa committee at patuloy siyang nagkipagmatigasan, no? At talagang nag-aaksaya ng panahon yung mga senador natin dito sa hearing na to sa totoo lang. Dahil talagang eto si Alice ay talagang wala kayong makukuha dyan na any single information na makakatulong sa investigasyon nyo. Yun lang ang tingin ko.